Hi guys! Welcome po sa ating podcast at ang topic natin ngayon is about the risk and reward or the advantages of copy trading. So, para mas maintindihan nyo kung ano ba yung nangyayari sa inyong account para alam nyo what to expect. So, ayan, let me share my screen. So, if you are interested sa copy trading, by the way, ito po pala is yung system na ginagamit natin para po tayo makapag-trade sa Forex kahit po tayo ay busy. So, ibig sabihin po nito, makakopy natin yung trades ng mga social trader with just one click. Click nyo lang tong copy button na yan. Kung ano yung tinitrade nila, yun yung makakopy natin. So, ano ba yung mga advantage at risk po sa ganitong klaseng strategy? Usually po, kaming mga nagka-copy at nagpapakopy, kaya aming ginagawa yan kasi unang-una, ako, nakakopy ako kasi busy ako at hindi ko kayang tumutok lagi sa chart. Okay, so inaano ko rin, nile-leverage ko yung skills ng mga iba't ibang mga traders. So, may mga kinakopy ako kasi nakita ko yung portfolio nila. So, kailangan nyo check if kamusta po ba yung performance ng social trader na ikakopy nyo bago nyo i-click yung copy button na yan. Okay, so dito sa video na ito, iintindihan nyo kung ano ba yung mga dapat natin i-check and i-expect. So, ngayon, makikita nyo si BitFXPH. We have negative 2.26 na profitability as of the moment. Pero ibig sabihin po yan, hindi pa po yan talaga talo. Okay, so pag pinindot po natin tong ating account, makikita nyo po na ito yung chart. Ito yung performance. So, alam niyo po ba yung ating drawdown ngayon is negative 4.14%. Ano ibig sabihin po nun? Meron po tayong drawdown if ever, kunwari may $100 na fund ka, meron kang paper loss na $4.14. So, may nagtanong po kasi sa atin, gusto ko lang sagutin para I'm sure ganito rin yung mga inquiry ng iba. So, shout out kay Sir Ian Ocampo. Ayan. So, sabi niya, is it normal po ba na after 1 month, wala ka pa profit sa copy trading? So, do I just need to keep it there for how long po? Then, kapag may profit, saka withdraw. Or better po for EA, ako mag-enroll to have profit on manual trading. Okay, sagutin natin to isa-isa. So, yung una ang tanong niya is, normal po ba na after 1 month wala pa pong profit sa copy trading? Okay, so it is normal lalo na kung bago ka pa lang. Kasi po, pag kayo ay nag-trade, whether it's manual trading or copy trading, kapag po may open orders, just like this, may mga open orders, at for example, si Euro USD, nakita nyo may sell order. Pero ngayon is pataas pa po si Euro. So, makita ba natin ito? So, pataas pa po si Euro. Pakita natin si Euro. Ay, ito pala, sorry. Pag pinindot nyo po to, makikita nyo po na ito po yung ginalaw po nung ating presyo sa Euro USD. So, ngayon, kaya po tayo nagkakaroon ng drawdown because yung ating trade is kontra sa takbo ng market. Ano ibig sabihin nun? Naka-sell tayo pero tumataas. Ibig sabihin, lumiliit yung value ng ating equity. Until kapag po itong presyo ay nagkaroon ng reversal, ayun, yun yung tinatawag na matitipihit tayo. Matitake profit. Okay, so yun ang risk po dito sa pag-trade sa Forex. If in case po maging against sa trade mo yung galaw ng market because of news or kung ano man ang nangyari, di ba? Kagaya kasi nung July 11 nagkaroon ng news na pabor sa Euro at kontra USD. So, pag ibig sabihin nun is if negative po yung result ng news sa USD,
Ibig sabihin, nag-expect tayo na ang value ng USD ay babagsak. Ibig sabihin, yung kapares niya, yung katandem niya, in this case, si euro po yun, ina-expect natin niya na tataas po. Nung news, makikita natin dito, by the way, dito nyo po makikita sa analytics, yung mga, finifeed na mga tawag nito, technical and fundamental analysis. So makikita nyo po dito si Euro USD, ito po yung kanyang analysis ng mga professional traders. So para may idea kayo anong nangyari ba. So ayan, ibasahin niyo lang. Pero check ako na lang din sa inyo na yun nga, nagkaroon po kasi ng news at hindi siya pabor po sa USD kaya siya tumaas. So ngayon, ito pala, saan na ba yun? Yun. Meron ding European Central Bank na, ano ba nangyari? Wait lang. Wait. Nawala yung siya na yun. Ayun, merong news na pabor po sa euro, kaya tumaas din po lalo. So, ano mangyayari sa trade natin? Nakasell tayo, tapos tumataas. So, expect natin bababa yung ating equity ng kaunti. Ngayon, ayan, balik po tayo sa ating chart sa euro. Euro, EUR-USD. Okay, balik po tayo dito. Ngayon, if po, kunwari ako, low risk lang yung strategy natin. Ang kita lang po kasi natin, di ba, is nag-average siya sa 3% per month, si BitFXPH. Pag po, teka lang, para lang malinaw. Mas maganda kasi may graphics eh. Ayan. So, napansin niyo po, drawdown natin, ang average profit natin is 3, 7, yan, 1%, 8%. Maliit lang po yung kita natin. Pero, makita nyo, maliit lang din yung naging drawdown. Kasi po, ang focus kasi natin sa strategy is ma-maintain po na buhay ang ating account at kaya naman po makikita nyo na isa po to sa pinakamatagal na social trading account dito sa Philippines because ang priority natin dito is risk management talaga. Now, lagi ko sinasabi po, we should only risk 1 to 2% per trade. Pag 2% na, exit na. So, sa manual trading, ganun po dapat yung ginagawa natin per trade. So, may SL dapat, ganyan. But, dito po kasi, this is automated trading strategy, yung kay BitFXPH. So, meron kaming strategy na ganun before na per trade, 1 to 2% lang siya. Ang napansin kasi namin is, kadalasan, nagkakaroon ng slippage, parang hindi siya, hindi nag-work yung ganong strategy. Kasi parang minsan na ESL hunt, nabibiktima tayo ng slippage. So, kahit maganda yung strategy, hindi siya okay nung in-automate namin. So, ito po is strategy namin noong July 2022 pa. In-implement namin ito sa aming personal account. And in-observe ko siya for 6 months kung okay po yung bagong strategy namin. So, this is our own personal strategy. And kinote po na ating husband na si Gino. So, he is the developer of this strategy. Swerte ko, meron akong taga-encode. Pero, ito po is sarili naming, sariling strategy na para kahit busy po kami mag-alaga ng kids or nagwo-work kami, our robot can trade for us. Okay, so ngayon, lagi ko rin po sinasabi na meron po tayong risk dito sa pagka-copy trade o sa EA trade. EA means expert advisor. Yun yung software. Yun yung tawag sa software or sa Forex robot na ini-install sa ating computer. So, kahit sino po pwedeng gumawa ng sariling EA. So, kung kayo, malay nyo, gumaling kayo sa Forex trading or magaling kayong developer, you can develop your own EA. Okay? So, if you have an EA, yan, makakapag-trade yan para sa'yo. Isa yan sa advantage kapag may EA ka.
wala rin tong emosyon. So kapag sinabi mo dun sa EA, okay, magbabay ka lang kapag si RSI at si CEC ay nasa oversold level. Kapag ganito yung may certain parameters kang sinet. Hindi ka magte-trade kapag may news. So yan yung mga features ng ating system. Kung mapapansin nyo, we don't add trades on news kasi nga risky po kasi pag may news dahil very volatile yung market. So ito po, isa rin po sa feature natin is si Auto SL. So kapag po 30% ng drawdown, magko-close yung ating trade. Okay, so kahit hindi ka nakabantay, kung may worst case scenario, talagang kinalaban tayo ng ng market, magko-close po yan. Pero yun yung aking risk appetite. Ngayon, pinapaalam ko sa inyo, sa mga naka-copy or naka-install ng EA or interested mag-copy, if hindi mo kaya mag-risk ng ganyan, huwag ka na lang mag-copy sa amin. Kasi baka, alam mo yon, pag natalo ka na 30%, iyak ka na. Char. So, dapat alam mo kung ano yung discarding ng yung risk management nung kinokopya mo para at least 'di ba aware ka. So kung hindi mo naman alam kung anong strategy na kinokopy mo, you can set here as a copy trader, we can put max loss tsaka max profit. So for example, itong si Trading S Capital, hindi ko naman alam kung anong strategy niya. So ako personally as a copy trader, ayan, kahit nagpapakopy tayo ng trade, nagka-copy din ako kasi nga para diversify ang portfolio tsaka ma-utilize ko yung mga iba't ibang strategies. So ako, nag-set ako ng $300 max loss, 30% nung capital ko. Kasi since hindi ko siya kilala, nagbase lang ako sa performance niya because this trader has 7 years of 7 years na yung kanyang portfolio. So kumbaga, hinire ko siya sa aking digital business. Digital business kasi, yun nga, I'm earning by just copying, di ba? O by auto trading, by doing manual trading. So this is considered as a digital business. So I copied him or I hired Trading S Capital because he has over 7 years of experience. And so far, nakikita ko low risk lang po siya. Yan. Kung may drawdown man, maliit lang. Ako kasi, ang habol ko po sa isang strategy is, yung maliit lang po yung drawdown. And para hindi po ako, hindi ako kabahan kung ano man yung mangyayari sa aking account. Uy, sorry, hindi ko pala na-record to sa aking PC. So, let me record din ulit. Ayan, I'm recording na muna sa page ko. So, ayan, hindi ko na siya uulitin pero yung mga important notes lang. So, sa video na to, if tune in nyo lang sa aking live sa Facebook page. So, I'm discussing about the risk and reward of copy trading. And I'm showing you kung bakit ako nagka-copy at ano yung advantage saka yung risk dito. So ako, nag-copy ako dito kay Trading S Capital because yun nga, 7 years na yung account niya. And then nakita ko na low risk lang po siya. And maliit lang po yung drawdown. So, yun yung tinignan ko. And sa BitFXPH, ang priority namin po kasi dito is ma-maintain na isa sa pinakamatagal na social trader sa Philippines. So far, ito talaga yung pinanghahawakan ko kasi ayoko po na masunog po yung ating mga nakakopy. So, hindi ko naman po kasi hawak yung magiging takbo ng market. So, ang aking risk management po dito is we will implement this automated stop loss at 30% drawdown. So, if ever may umabot man to ng 30%, tayo po ay magka-cut loss. Okay, so etong ating performance, lagi ko tong pinapakita pag ako ay discuss about copy trading. Ito po yung aming risk management.
actual na performance at actual na risk. Since July 2022, July 10, ayan, ito yung growth, di ba? And yung drawdown, twice po tayo nagkaroon ng major drawdown, which is 28%. And then yung next is July 2023, 24%. And ngayon po, ito yung after nung second na drawdown na ganyan, sabi ko kay Gino, we have to update our strategy and mas conservative pa. Kasi ayoko nang aabot tayo ng 20% drawdown. Kasi ako gusto ko mag-cut loss hanggang 30% lang. Worst case scenario yun. This is an automated trading strategy, so mas mataas po yung aking risk appetite here. Okay, so kasi naniniwala ko, super tindi na talaga nung galaw nun kapag umabot pa yun ng 30, pero walang makakasabi kung kailan mangyayari yun. Kaya nandyan lang yung ating risk management if worst case scenario. Kung hindi man sana mangyari, pero at least meron kaming nakalapat na strategy if mangyari yan. Pero so far, after implementing the conservative setting, na-maintain po natin yung mababang drawdown. So, recently po is nagkaroon tayo ng high impact news na talaga namang nagpalipad po sa euro. So, kung makikita natin ito po, itong part na to, ayan po, lumipad po si Euro USD. So, yan yun kasi drawdown namin ngayon. Meaning may mga open trade sa Euro USD, GBP USD. Pansin niyo may mga USD pair na hindi pa naka-close yung trade. Pero don't worry if you are new here if you are copying our account, mapapansin niyo po lahat ng mga pair na na pare-parehas yung symbol, iisa po ang kanyang TP. Every time na nag-add po yan ng trade, mag-a-adjust po yung TP. So if you are familiar with martingale, it's the same concept, martingale strategy. But the difference here is sa martingale, tuloy-tuloy po ng add ng trade, ng hindi nagagamit ng indicator, tsaka sa typical na martingale strategy po is tawag nito? Hindi yan nagka-cut loss. So, yung aming strategy, dati kasi ganun yung aming strategy. So, basic lang siya, wala siyang indicator, wala siyang news filter, hindi siya auto-compounding, and wala siyang automated cut loss. So, ngayon, automated na siya. Now, sabi dito, 1.08199 na ang ating take profit. So, ibig sabihin, ngayon, nandito na yung presyo. Magko-close lang ating trades kapag po bumagsak ang presyo around this area. Ito yung TP natin. So, tingin nyo ba possible na bumaba yung price dito? So, kami, kapag po, ayan, is umabot ng 10% drawdown, check lang namin, analyze lang ulit. Pero, ngayon po, hayaan lang namin yung strategy. We are sticking to our trading plan because, proven na siya for 2 years na so far natitipihit naman. But of course, past performance does not guarantee future result. So ngayon, i-check namin, yung TP ba is posible bang balikan iyan? Check natin sa chart kung ano ba yung galaw ni Euro USD. So mapapansin natin, dito sa daily chart, ito yung daily. Ito po itong presyo ng TP natin, isa po siya sa dating tawag nito? Support level siya. Hindi po laging pataas lang ang trend. Kailangan yan huminga, kailangan yan mag-pullback or mag-retrace. If ever po lilipad po talaga si Euro USD, mamamahinga muna, pwedeng bumaba muna dito bago umakyat doon. So, ganun siya. Ngayon, nakita ko naman na nandito siya sa area kung saan posible siyang bumaba. Pero, marami po tayong mga support and marami pang mga levels, mga support levels na kailangan niya munang basagin. Support and resistance levels na kailangan niya basagin bago siya makarating doon. Kasi bago po yan pumunta doon, pwedeng
umano muna, bumaba muna dito, umakyat, bumaba muna dito, umakyat, umakyat uli, ganyan. So, up and down lang yung mangyayari dyan. So, paano yun? Paano kapag umakyat ulit yung presyo? So, ang mangyayari po sa strategy ng BitFXPH, once na nag-add po ng new trade yan dito at nakakita siya ng pullback signal, nakakita siya ng magandang entry kasi sabi po dito sa RSI, it is oversold. Ano ibig sabihin pag oversold? Sorry. Overbought. The price is overbought. Super dami ng bumili. So, it's time to nabantayan yung ating chart na maghahanap na tayo ng sell entry. Abang-abang na tayo dyan kasi malamang mag-reversal or magkakaroon ng pullback. So, RSI at si CCI, mapansin nyo, nandito na siya sa tuktok. So, ano yung posible mangyari? Pwedeng bumaba yan. Hindi natin alam kung aabot nga lang yung TP. Pero, malamang bababa muna yan. And ako, I'm expecting tataas muna yan. So, ano mangyayari kay BitFXPH trade? So, once na nag-add po yan ng trade banda rito, si TP po natin is automatic mag-a-adjust around this area. Anong TP price ang ilalagay? Computed na po yan ni Botchi, no ating EA. Siya na po bahalang magko-compute anong TP na kapag na-hit yun is overall, kita po tayo. So, makikita niyo yung performance here, di ba? Mas maraming green, mas maraming panalo. Di ba? So, yan yung actual performance ng EA natin. Pero may mga times na merong cut loss. So, magko-close sila ng negative, pero overall yan, positive yan. Kasi yung iba, mas malaki yung profit. And mapapansin nyo, unti-unti, tumataas yung niyan, lot size. Kaya, nag-start kami sa very conservative na lot size lang sa umpisa, tapos pataas ng pataas. Pero, may mga, kasi, kasi wala kang risk management at masyadong malaki yung lot size mo dito, pwede kasing ubusin yung fund mo. Okay, ganun yung nangyari sa amin before, kaya natuto na kami sa aming pagkakamali, and now we are prioritizing risk management here. Okay, so parang kasi, with great power comes great responsibility. Na yung feeling ko, syempre, may mga 450 plus tayong kumukopya, kailangan, mapangalagaan yung account. Kung tayo man ay matalo ng 30%, at least may 70% pa sila sa pambawi. Paano, di ba, pag umokay naman na yung galaw ng market, di ba, kung maging smooth na, so, mababawi pa rin ulit. Kung babasahin niyo yung ating record, let's say, nung time na to, umabot siya sa 30, natalo ka ng 30%, diba? Kung natalo ka man ng 30%, yung nangyari dito, nakabawi naman na yan. So, worst case scenario, kunwari lang talaga minalas ka at na-hit yung stop loss natin, kaya naman siya bawiin ulit. So, ganun siya. So, if you are trading yung mga high risk na strategies, or ikaw sa sarili mong trading, ang advantage naman po kasi nun is, pag po kayo copy at natsyempohan po na maganda po yung copy nyo sa mga unang buwan, tapos na withdraw nyo na po yung capital. Minsan kasi kapag po high risk yung kinokopya nyo, kaya yan kahit 4 months, na siya, ROI ka na. Ganun kasi yung unang strategy namin, yung version 1. Ito. So, kumikita kami dyan, 20 to 30% per month. Pero twice kami nagkaroon ng drawdown na 50%. Yung una na survive. Yung pangalawa, we have to decide kung cut loss or hindi. So, yung mga naka-conservative strategy, kahit di sila nag-cut loss, buhay yung kanilang account. Yung mga naka-aggressive setting, nasunog po yung account nila. Kahit na sinabi na namin na this setting will not, hindi sila mabubuhay yung account nila.
pag umulit yung pandemic. Kasi sa auto trading, na ano po natin, na tawag nito, na babacktest po natin yung ating performance, yung strategy. Malalaman mo kung kakayanin ba nung EA, yung strategy mo, yung mga news, mga big events, lalo na nung pandemic. So, kung mapapansin niyo po, no, yung strategy namin is wala po siyang tinitrade sa gold. Kasi alam niyo po, ang gold kasi malakihan ng galaw. Mabilisan po yung ano dyan, profit, pero mabilis din kayo masusunog dyan. Wala pa pong strategy na nag-survive po yung gold ng matagal. So far, ito po nung binacktest namin, umabot to ng 13 years per pair. Pero syempre, hindi natin alam talaga, di ba? Paano lang talaga may gera, pandemic ulit, o kung ano mang masamang balita. So, lagi natin dapat isa sa isip kung ano ba yung gagawin nating next move. Mapa-copy trade yan, auto trading sa EA, or manual trading. You should ask yourself, kapag ba magpa-place ako ng ano dito, ng trade, pag magbabay ba ako, okay lang bang matalo ako ng ganitong percent? So, ask yourself. So, wag kang mag-copy sa akin. Kunwari, meron kang 1 million. Wag kang mag-copy sa akin kung hindi mo kayang itaya yung $300. Hindi ka ready na masunog ang 30% nun if mayroong worst case scenario. Huwag kang magre-risk ng perang hindi mo kayang mawala. So, just risk only the money that you can afford to lose. So, kung kaya ng appetite mo, matalo ka lang ng $300. So, pwede ka kumopya ng 1,000. Ganun. Pero hindi naman kasi yan, hindi naman ganyan yung naging performance so far. Pero lagi ko lang po kayo talaga i-remind na eto po, yan yung actual performance. Yan po yung monthly na kinikita na kesa sa bangko. Pero hindi po ako mangangako na ganyan po yung mangyayari sa mga susunod na buwan. Kaya it's better pa rin. So, isa sa tanong ni Sir, is it better po ba kung ano ba sabi niya? Is it better for kung sa EA ako mag-enter to have profit on manual trading sa economy? So, yes, it is better po na mag-enroll kayo sa courses para ma-enhance ang inyong skills. Para hindi po kayo hindi lang kayo aasa sa copy trading. Pero okay po ang copy trading kasi ako mismo nagka-copy. Kasi ang kumbaga dyan is if you want to build a business na hindi mo naman alam pa, pero may mga taong mas alam, may nakakaalam nun. So why not use their skills? Parang sa pagbibuild ng traditional business, if you want to have your own academy, school, di ba? You hire teachers, you hire principals. So, ayun, sila yung gagawa for you. If you want to build your restaurant, kaya hindi naman kailangan ikaw yung nagluluto. Pero dapat syempre alam mo paano siya pinapatakbo yung business. Meron magluluto for you, may magsaserve ng food for you, may magkukuha ng order, may magdi-dishwasher. So, hindi lahat ikaw yung gagawa. So, ganun din po dito sa Forex. You can leverage the skills of other people by copying their trade. So, ikaw, para lang alam mo yung nangyayari sa account mo, it's better pa rin na aralin mo at least yung basic, di ba? Para pag nakakita ka ng mga ganyan na drawdown, hindi ka, alam mo yung magiging diskarte mo. Magka-cut loss ka na ba? I-hold mo ba yung trade? Tingin mo ba magkakaroon ng reversal? So, tingin mo ba sa Euro USD may chance na bumaba po dito? So, base kay RSI at CCI, nandun na siya sa bought level. So, tingin mo ba may chance na bumaba dito? Para alam mo yung mga next move mo.
Okay, so ganun siya. And si Euro USD so far, ayan, sobrang bullish siya, no? And makikita po natin dito, ay, nawala ulit, sorry. Makikita po natin dito sa info on the instrument yung mga kanyang mga technical and fundamental analysis. Makikita po natin here. Ayan, may mga indicator na, ang tawag nito, parameter ba tawag dyan? So, makita nyo yung market sentiment, karamihan naka-buy. Puro mga naka-buy sila. Pero darating yung time dyan kasi kapag super dami na nag-buy, it's time to reverse. Okay, so kami, kung tatanungin nyo, anong gagawin na namin dito? Hayaan lang namin. Kasi nakaset na po yung risk management ko dyan. Kapag kinailangan mag-cut loss at 20%, tingin ko talaga wala nang pag-asa. Pagka-cut loss po ako. Okay, pinapaalam ko na sa inyo yung ating risk doon. Pero so far, sa 734 days in ranking natin dito sa ating broker, since nag-start ako dito sa Light Finance, so far so good and okay naman ang ating performance. So we have risk management, hard SL, TSL, TP. And okay, if you are interested to trade using our automated trading strategy, pwede kayo mag-copy trade kahit sino for as low as $25. Pero kung gusto nyo po na walang kaltas sa commission fees, tapos may mas malaking account, budget, ay, hindi pala nakikita kasi naka-on yung Telegram. Eto, ay sorry, kanina pa ako nagsasalita. So, ayan, if makita nyo po na gusto nyo mag-copy trade, $25 yung minimum po, pero basta, aware kayo sa risk, okay? Lagi ko yung sinasabi. And if you want to become a social trader like BitFXPH, wherein you can earn sa automated trading strategy, so you will not have a commission fee. So exclusive lang po ito sa ating team. Yung mga enrolled sa economy. Ayan. So anong perks nun? Pag meron kang EA, pag meron kang auto trading, pwede ka pong mag-earn as a social trader. Ano ibig sabihin nun? If you have built your portfolio ng matagal and people copies your social trading account, if people copy your social trading account, pwede kang mag-set kung magkano commission fee. So, kahit hindi mo sila kalala. Ako, mas gusto ko yung ganitong concept kasi napakadali na lang kumopya. Dati kasi, mano-mano yung mga manual trader, bibigyan mo sila ng pera, sila magte-trade. Pag kumita yun, hati kayo. May profit sharing. Kaya lang ang risk kasi doon, hindi mo alam kung ano naging performance nila. Walang ganitong record. Ako kaya gusto ko copy trading. Nakikita ko kung ano ba yung performance. And madali lang mag-copy. So, ayun. Just set the stop loss and take profit. So, for example, ito, meron akong sinet na nag-copy ako 50%. May sinet ako ng $25. Ngayon, meron akong $13 na drawdown. If bumaba po yung presyo at nagkaroon ako ng negative 25, automatic magko-close yung trade ko. So, umpisa pa lang, pinlano ko na if ever kung ano man yung galaw ng market, yan ang aking risk. So, ganun dapat kayo sa pagte-trade, whether it's manual trading, copy trading, or EA trading. Kaya, importante naglalagay tayo ng stop loss per trade. So, ito, yan. Ito yung mga trade ko gamit kay Manara. So far, nakakatuwa si Manara, yung ating pattern scanner. Nagiging profitable talaga siya. Ayun. So, ganun siya. And it is 3:30 a.m. I need to end this live na. And I hope may natutunan sila. If you are interested to copy trade and find traders na kokopyahin, just go to this. Just click the link on the description box. And then,
ayan, you can filter the social traders that you want to copy. So, you can click popular, tapos select, tapos kunwari kung ano yung risk level, kunwari risk 5. So, ilang days in ranking, I recommend at least 6 months or 1 year, then apply mo. So, makikita mo lahat ng social traders na pwede mo i-copy. So, you can copy yung mga trader base sa iyong capital. Okay? Ayun lang. And if you are interested to copy BitFX page, just search BitFX page and minimum yan $25. Kapag naman gusto nyo mas maliit yung commission fees, eto si BitFX page Classic. So, 5% lang commission fees niyan. Pero wala akong makopya pa dito. Kasi nga malaki ang ano dyan. Minimum $3,000. Pero same strategy din naman yan dun sa isa. Kaya lang may mga time na maliliit. Yan yung kapag nalimutan ko i-renew yung VPS. Kasi di po tatakbo yung robot natin pag walang VPS. So, ayun. I hope may natutunan po sila sa ating digital business podcast. And ito po is more about trading, and yung mga susunod nating podcast is I will discuss more about digital business in general, whether it's social trading, affiliate marketing, digital marketing, selling digital products, basta mga bagay how you can earn online. Okay, so far kasi puro forex yung topic ko, but stay tuned and subscribe sa ating channel kasi mas marami pa po tayong i-share ng mga tips on how you can earn money online and how you can build your digital business. So see you, bye!